Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 Yes, Lord. God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Ako nga pala si Brother JD at welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee Church. At yan, Mondays to Fridays po ang gawain ng Panginoon. 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. At yan mga kapatid, salamat po sa Diyos sa pagsama nyo ngayong gabi. At alam ko marami kayong gagawin ngayon pero salamat dahil nandito tayo sa gawain ng ating Panginoon. At wag po natin kalimutan na maging part ng digital evangelism. Yan, wag po natin kalimutan na i-like and share ang live video na ito at i-follow po natin ang ating page, Jesus Coffee Church. Yan, salamat sa Panginoon. At kung bago ka pa lamang dito kapatid, first time mo na makapanood ng gawain ng Panginoon, i-type mo dyan sa ating comment section ang new blessing. Thank you Lord. Salamat at masaya kaming kasama ka ngayong gabi. Kaya yan, batiin muna natin ang ating mga kapatid na mga early viewers na laging nakaabang sa ating OPM. Yan, good evening kay Mami Beng. Good evening sa Montoya family. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. And kay Brother Genesis. Thank you Lord. At congratulations kay Brother Kian. Yan, nakapasa siya sa board exam. Thank you Lord. Brother Cyril. Good evening. Sister Joy. Yan, thank you Lord. Nandiyan din si Brother Janlo. Yan, si Sister Mel. Good evening. Happy birthday Sis Reg. Kuya RJ. Happy birthday. Sister Macy. Yan, good evening po. Kay Mami Ading. Kay Daddy Romulo Larusit. Yan, kala Pastor Roban. And Sister Isabel. Yan, good evening po sa inyong lahat dyan sa Rosit Kids. Yan, thank you Lord. At yan, salamat sa Panginoon. At ngayong gabi mga kapatid, alisin muna natin ang lahat ng mga distraction sa ating kapaligiran. Yan, mag-focus po tayo sa salita ng Panginoon at alisin muna natin ang mga maaaring maging distraction sa atin. Kaya yan, bago tayo mag-umpisa mga kapatid, mag-pray muna tayo ngayong gabi. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Jesus. Hallelujah. Panginoon naman namin Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong muli na kami ay makakarinig ng iyong mabuting balita. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng desire sa aming mga puso na lagi kang unahin sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na magpupuspos sa amin, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo sa aming buhay. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo kami ng pangunawa, karunungan, kaalaman, Panginoon, lalo na sa mga salita mo. Dalangin din namin, O Diyos, na alisin mo po ang lahat ng mga distraction sa aming kapaligiran, sa aming isip. Alisin muna namin, O Diyos, ang lahat ng mga pag-aalala, pagdududa, pagkatakot, Panginoon. Give us peace, Panginoon. Ngayong araw na ito, Panginoon, maranasan namin ang kapangyarihan mo. Maranasan namin ang kagalingan sa kabila ng mga sakit na aming mga nararanasan. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang magpuno sa lahat ng aming mga kakulangan. Dalangin namin, Panginoon, mapuno kami ng presensya mo. Patuloy namin, Lord, na gustuhin, Panginoon, ang lahat ng mga gawain, lalong-lalo na sa iyo, Panginoon. At Lord, maraming salamat po. Buksan mo ang aming mga puso sa oras na ito hanggang sa matapos ang gawain na ito, Panginoon, at maisabuhay namin ang lahat ng aming matututunan, hindi lang namin mapakinggan, kundi mai-apply din namin sa aming buhay araw-araw at makita namin, O Diyos, ang mga pagbabago dito. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Samahan mo kami ngayong gabi at itinataas namin ang lahat ng papuri sa iyo, Ama, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sarap mag-praise sa Lord, no? Kaya, yan, patuloy tayo na dumako. Yan, sa kanyang gawain ngayong gabi. Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon. Kung kakapasok mo pa lamang, kapatid, welcome na welcome ka sa ating OPM, online prayer meeting, at Jesus Comfy Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Mondays to Fridays po ang gawain ng Panginoon, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. Pag Monday and Tuesday po, mapapanood po natin ang ating Sunday service. May replay po tayo dyan. At may mga OPM din po tayo ng Thursday, Wednesday and Thursday. At Friday, kasama niyo po ako. Kaya thank you, Lord, mga kapatid. At awit tayo sa Panginoon. Pero bago ang lahat, kakantahin natin mamaya po ay Niligtas Mo Ako. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa worship team. At meron din po tayong team dyan, yung media team, sa likod ng camera. Sila po yung mga maglalagay ng lyrics, mga verses, para makasabay po tayo at makapagbasa po ng salita ng Panginoon. Kaya habang inihintay po natin yung lyrics, babati muna po ulit tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At yan, good evening po kay Sister Mira and Brother Yuri, Sister Engracia, good evening. And Sister Girly, Brother Henry, good evening po. Kay Daddy Frank and Sister Lina, Brother Francis, Sister Cheng, sa inyong family yan. Kay Franco, good evening. Thank you, Lord. At yan, kay Brother Reggie, good evening. Thank you, Lord. Diyan din si Sister Yeye and Sister Pat. Brother Mike, good evening. Kay Brother Mike Miranda. Yan. Sister Annie, good evening sa inyong family dyan. Yan. Kay Brother Mac and Sister Ish, good evening po. Kay Daddy Romulo Rusit, good evening. Daddy Renny, good evening po. Tito Willie, Tita Gina, yan. Kay Mama Ningning at Papa John. Kaya yan, mga kapatid, purihin muna natin ang Diyos ngayong gabi para mapuspos tayo ng banal na spirito. Yan, thank you, Lord. Niligtas Mo Ako. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala nang bukas ang buhay ko. Nito, wala na ang saya. Tulo ng dusa, nag-isa. Bigo, ngunit dahil sa iyong kabutihan, ang krus ay iyong pinasanggan. Niligtas mo ko, niligtas mo ko sa aking kasalanan. Nilinis mo ko, oh, nilinis mo ko sa aking karumihan. Thank you, Jesus. Salamat po. Nakakilala ka, nagkaroon ng pag-asa, pinamaya mo, lubos, nagbago ang lahat, nang ako ay mahanap sa piling mo, Panginoon. Ngunit dahil sa iyong kapapatan, biyaya mo ay nakamtan. Niligtas mo ako, niligtas mo ako sa aking kasalanan. Nilinis mo ako, oh, nilinis mo ako sa aking karumihan. Niligtas mo ako, niligtas mo ako sa aking kasalanan. Nilinis mo ako, oh, nilinis mo ako sa
ikaw ang lahat sa akin. Wala nang ibang iibigin. Pangalan mo'y dadakilain. Buong pusong pupurihin. Inibig mo ako sa akin. Kasi na Amen. Hallelujah. pinatawan mo ako, oh, pinatawan mo ako sa akin. Pagkukulang. Amen. Hallelujah. Niligtas mo ako, niligtas mo ako sa aking kasalanan. Nilinis mo ako, oh, nilinis mo ako sa aking karulihan. Niligtas mo ako, niligtas mo ako sa aking kasalanan. Nilinis mo ako, oh, nilinis mo ako sa aking karulihan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Lahat tayo ay niligtas ng Panginoon. Kaya, paki-comment dyan, kapatid, kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, nilinis sa lahat ng kasalanan, comment mo dyan. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. No? Nilinis tayo sa ating karumihan, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, at binago niya ang ating buhay, diba? Kaya, ang title po niyan, mga kapatid, niligtas mo ako. Yan, maaari mo po siyang mapakinggan sa ating YouTube channel, Jesus Comfy Cavite. Punta ka lang dyan. Tapos, huwag mong kalimutan din, kapatid, na i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong music videos na ilalabas ng ating simbahan. Alam ko, napakarami pa na magagandang awitin ang binigay ng Diyos sa atin. Kaya abang-abang ka lang dyan, kapatid. Isama mo sa playlist mo yan. Niligtas mo ako. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon, no? Sa ating pagpupuri, pinapaalala lagi sa atin ng Diyos kung paano niya tayo inibig, di ba? Kung paano niya tayo hinanap, natagpuan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, pinupuno niya tayo ng kanyang pag-ibig, di ba? Kaya yan, mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang, welcome na welcome ka rito sa ating gawain, sa gawain ng ating Panginoon, sa ating OPM, online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. Ako nga pala ulit si Brother JB. Mondays to Fridays po, 7 hanggang 8 p.m. lamang ang gawain ng Panginoon. At binabati ko po ang ating mga kapatid, kala Sister Raquel Encarnacion, sa inyong family dyan sa Canada. Good evening po sa Napoletano family. Thank you, Lord po, Sister Hannah, Tita MJ, Brother Joel. Good evening po sa inyong lahat dyan. At kapatid din natin, mga kapatid din natin sa Japan, Konbawa, Sister Tess Gomez, Sister Kylie, and Sister Ethel. Good evening po, Sister Ria Quaresma, sa Espiritu Family, Brother Huge, Sister Ma, good evening, Brother Yuma, Sister Rivi May, and kay Daddy Romulo, good evening po sa inyo dyan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Brother Rex, good evening from Antipolo. Thank you, Lord, sa inyong family dyan. Patuloy po kayo na mag-ingat. At sa ating mga kapatid sa Nasugbu, Batangas, good evening, Brother Pore, Sister Recipar, and kala Sister Rita Kalahat from Manila, good evening, Brother Ronel and Sister Kay Napoles, good evening po. At sa ating kapatid sa Canada ulit, si Brother Pau, Sararo family dyan, good evening sa inyo, bro. Thank you, Lord. At sa ating mga kapatid sa Chicago, good evening, si sa Greece,
sa California, sa Macau. Good evening po sa inyong lahat. Sa Hong Kong, sa Taiwan. Yan, naaabot na po ang ating mga kapatid dyan sa ibang bansa. No? Napakalaking tulong po ng Facebook. Thank you, Lord. No? Kasi ang daming naaabot ng salita ng ating Panginoon. Kaya yan, mga kapatid, thank you, Lord. Comfy break muna tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Dagdag kaalaman, matutuglasan dito sa Coffee Break. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yes, Lord. Yan. Ine-encourage po natin araw-araw, mga kapatid. Ini-encourage ko po ang bawat isa na araw-araw po tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi dito po, nagiging malakas tayo at ang ating pananampalataya sa Diyos ay lalong kumakapit, lumalakas, mas lalong lumalalim yung foundation natin sa ating Panginoon. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong araw ang salita ng Panginoon sa Kawikaan, chapter 13, verse 24. Sabi po dito, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. No? Napakagandang salita to bilang paalala sa atin, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga magulang din. Sino ba dito ang nakaranas ng pagdidisiplina ng mga magulang? Yan. Comment po dyan, amen na lang, kapatid. Diba? Marahil ikaw, nung bata ka na, naranasan mo na din na mapalo, dahil may mga ginawa ka na hindi maganda or hindi sumunod sa magulang o yung iba talagang minsan sumasagot pa sa magulang, 'di ba? Sa mga anak at bata ngayon, ito ay paalala sa atin. Huwag sasama ang loob niyo kapag pag dinidisiplina po kayo ng inyong mga magulang. Huwag tayong magtatanim ng galit sa kanila. Kasi ang pagdidisiplina ng magulang ay para sa ikabubuti ninyo. Yan, lagi nating tatandaan yan. Kapag hinayaan kayo ng mga magulang nyo na gawin ng mali, may mali, di ba? Ibig sabihin nun, hindi nila kayo mahal. Kaya ngayon pa lang, kapatid, kung nararanasan mong paluin, pagsabihan ng magulang mo, magpasalamat ka sa kanila. Sabi mo, ma, salamat kasi, salamat kasi napagalitan mo ko. Alam ko na mali ako. Kasi alam nyo, nagpapakita na mahal ka nila. Amen? Dahil lahat ng magulang gusto na na mapabuti ang anak, maging maayos ang landas kapag lumaki. Kaya habang buhay pa sila, mahalin mo sila, kapatid. Ginagawa lang nila para maging maayos ang buhay mo at mapabuti ka. Alam mo, kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, ganun din. Nakakaranas tayo ng mga pagdidisiplina ng Panginoon kasi nais ng Diyos na maging mabuti tayong anak niya. Amen? Kung minsan hindi tayo nakakasunod, di ba? Kaya nakakaranas tayo minsan ng mga pagsubok na hindi inaasahan, napakabigat na pagsubok. Pero alam nyo, sa kabila ng lahat ng yun, sa kabila ng hindi natin pagsunod, may mga pagsubok, alam nyo ba ang Diyos laging nandyan para tulungan tayo? Amen? Kasi ang Diyos, mahal na mahal tayo. Magkamali man tayo, tumalikod man tayo, may mga hindi man tayo nasunod sa Kanya. Kapatid, lagi nating aalalahanin na kung gaano tayo kamahal ng Diyos upang maging maayos ang ating buhay. Kaya yan, thank you Lord sa ating coffee break. Thank you Jesus. Thank you Lord. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakaganda po. Araw-araw na tayo ay may salita ng Diyos. Thank you, Lord. Talagang pinapaalala sa atin ng Diyos, no? Na through His Word, talagang kailangan may pagdidisiplina para tayo ay mapabuti sa ating buhay. Kaya yan, mga kapatid, ine-encourage ko po kayo. Araw-araw po tayong magsaliksik ng salita ng Panginoon. Aralin natin ito, isagawa natin ito sa ating buhay at ituro natin din sa iba. Kaya thank you Lord
Salamat po sa mga nag-share din ng word sa mga walls nila. Napakalaking tulong po niyan para sa iba na may mga pagsubok na pinagdaraanan. Kapag nabasa nila yan, sobrang mabibless sila kasi ang salita ng Panginoon ay totoo at mabisa. Thank you, Lord. At yan mga kapatid, salamat po sa inyo, sa inyong mga buhay. Kung kakapasok mo pa lang dito, wini-welcome kita kapatid sa ating OPM, online prayer meeting. Ako nga pala ulit si Brother JB. Thank you, Lord. At yan mga kapatid, ini-invite ko po kayo sa darating na Sunday. Yan. Physical gathering po natin every Sunday yan, 11:30 hanggang 1:30 po ng hapon. At salamat sa Panginoon, kasama natin ang ating mga kapatid dyan. Yan, sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Physical or online man yan kapatid. At salamat din sa Panginoon kasi hindi lang sa Sunday natatapos ang kanyang gawain. May gawain din po ang Panginoon every Wednesday po. Kasama natin si Pastor Ruban via Zoom. Thank you, Lord. May pinapagamit ang Diyos. 8 o'clock po yan hanggang 9 p.m. ng gabi. Si Pastor Ruban kasama natin at ang ating mga kapatid dyan. Kaya join na tayo kapatid. Thank you, Jesus. At yan, meron din po tayong mga cell groups sa men's, women's, young pro, teens, and wow ministry. Yan, may mga small groups tayo para maipag-pray po tayo, may masabihan po tayo ng mga problema, at sigurado, mas lalong lalalim yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya yan mga kapatid, nandyan ka na ba? Yan, thank you Lord. Kunin na po natin ang ating notebook, Bible at ballpen, at ihanda po natin ang ating puso para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Kung nandyan ka na kapatid, punta tayo muna sa Jonas chapter 1 verse 1 to 3. Jonas chapter 1 verse 1 to 3. Thank you Lord. Ang lakas ng kulog. Thank you Jesus. Hallelujah. At yan, habang hinahanap mo kapatid, nagpapasalamat po ang ating church, ang ating Panginoon sa ating mga faithful kingdom partners at kingdom builders. And thank you Lord sa patuloy na nag-uumapaw na word ni Lord, ay nag-uumapaw na pagbibigay nyo sa gawain ng ating Panginoon. Na thank you Lord din po na patuloy po kayong umani na masaganang pagpapala, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kaya kahit na po kayo ay may mga kakulangan, may mga pangangailangan, ilagi nyo pa rin pong inuuna ang gawain ng ating Panginoon. Kaya glory to God po sa inyong mga buhay. At yan, nandyan ka na ba kapatid? Sa Jonas chapter 1 verse 1 to 3. Comment mo dyan kung nakita mo na siya kapatid. Thank you Lord. Babasahin na natin. Thank you Jesus. Hallelujah. Sabi po dito, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga-roon na umabot na ang aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sabi sa verse 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakalan niyang makakatakas siya kay Yahweh. Kaya yan, thank you Lord. Mag-pray muna tayo. Thank you Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, sa pagbasa ng iyong salita. Patuloy kami, Lord, na humihingi ng karunungan, kaalaman at pangunawa. At, Lord, dalangin namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Mangusap ka, mangaral ka, magturo ka, at dalangin namin, O Diyos, buksan mo din po ang aming mga puso. Hindi lang kami basta makikinig, kundi maisabuhay namin ang mga salita mo sa aming buhay. Panginoon, lukuban mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo. Alisin mo ang lahat ng mga distraction, lahat ng mga humahadlang, Lord. Tulungan mo kami na makapag-focus lamang sa gawain mo. At ngayon pa lang, Panginoon, tinatanggap na namin ang katagumpayan at ibinabalik sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba
Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Kakatapos lang po natin basahin ang salita ng Panginoon. Kung kakapasok mo pa lang, kapatid, magstay ka lang dyan at nasa gitna na tayo sa pag-uusapan natin ngayon na buhay ni Jonah. Pero bago ang lahat, mga kapatid, may matindi muna akong tanong sa inyo. Thank you, Lord, ngayong gabi. Kapatid, pakisagot dyan sa comment section. Anong utos ang kadalasan mong naririnig sa iyong mga magulang? Yan. Anong mga utos ang kadalasan mong naririnig sa iyong mga magulang? Thank you, Lord. Alam ko marami kayong mga comment dyan. Huwag po kayo mahihiya, Brother JB, ako po, lagi ko pong naririnig sa mama ko or papa ko ang paghuhugas ng plato. Yan. Minsan nagtatalo pa po kaming magkapatid kung sino ang maghuhugas. Yan. Thank you, Lord. O, yung iba naman, hindi lang po paghuhugas ng plato, Brother JB. Maglinis ng bahay. Yan. Hindi po yung bahay lang na isang part, kundi buong bahay po. Yan. Diba? Yung iba, Brother JB, hindi lang dyan, sa bahay. Yung iba, ako po, pinagbabantay ako ng tindahan. Magbantay ka ng 1 to 3 ng hapon na matutulog yung papa mo. Or yung iba naman, nagiging, kumbaga tinatawag na runner. Yan, kapag may kulang na binili ang magulang sa palengke, patatakbuhin sa palengke. Bumili ka ng toyo, suka, kalamansi, bawang, may mga ganyan, nakalimutan ko. O yung iba, bumibili din sa Mercury Drug. Diba? Sa botika ng gamot. Diba? Thank you, Lord. At yung iba naman, nagiging messenger. Brother JB, hindi lang ako naglilinis ng bahay. Binibigyan pa ako ng papel ni mama para pumunta ako sa kumare niya, may ibibigay doon. At alam na daw yun, di ba? Yung pala, mangungutang sa tindahan, or may utang na pera, iipit na lang doon, di ba? Thank you, Lord. Salamat, napakadaming utos, no? Thank you, Jesus. At alam niyo ako, mga kapatid, nautusan din ako noon. Nung 12 years old ako, 10 to 12 years old, mga ganong edad. Medyo bata pa tayo noon, di ba? At ako nautusan ako, hindi lang sa palengke, hindi lang sa Mercury, sa mga butika, hindi lang doon, hindi lang din sa palengke, o hindi lang din magbantay ng tindahan. Alam niyo, mga kapatid, ito yung hindi ko malilimutan na utos sa akin nung bata pa ako. Yung pumunta sa lugar na hindi ko pa alam. Yan. Lugar na malayo sa bahay namin. Sa Manila po. Yan. Medyo familiar po ba kayo sa Raon? Yan. Sa Raon. Yung bilihan ng mga video, okay? Thank you, Lord. Mga video, yung anong tawag doon? VHS, yung mga ganun, di ba? Mga speaker. Yan. Familiar ba kayo dyan? At noon kasi po, may negosyo po kami na PlayStation, yung hinuhulugan po ng piso-piso. Piso, 5 minutes. O, di ba? May mga ganon. Doon ka maglalaro. May usong-uso pa na yung mga NBA, ganyan. Meron po kasi kami noon. Tapos, ginawa, kumbaga, ayun yung naging hanap buhay namin araw-araw. Nasira po. May dalawang controller yun, tama. Nasira po yung isang controller noon. Kaya kailangan bumili. Hindi pwedeng isa lang yung controller noon eh. Kasi parang mahilig yung mga bata doon, maglalaban sila, ganun. Diba? May mga adventure, ganun. Ang problema, walang ibang mabibilihan doon, kundi sa Raon lang. Kasi sa Raon, mura. Tsaka, doon talaga lahat ng mga pyesa. Hindi pwedeng bumili ka sa SM noon, medyo mahal. Pricey masyado. Walang ibang bibili, kundi ako lang. Kumbaga sabi ko, patay. Hindi ko alam yun, malayo yun. Baka maligaw ako, 12 years old pa lang ako noon. Pero binibigyan ako ng instruction, dito ka sasakay, dito ka din bababa, tapos ito yung number na ibibigay ko sa iyo, tawagan mo kung saan siya banda. Makikita mo kagad yun doon. Ayoko talagang pumayag kasi natatakot ako, may takot sa puso ko na baka maligaw ako, hindi ako makauwi ng ligtas. Pero alam ko naman yung mga sasakyan kasi may mga malalaking bus na nakalagay sa pote, may mga ganun. Pero ang ending, alam nyo kapatid, kahit nagreklamo, ayoko talaga. Pero ang ending, pumayag ako. Kasi bakit? Sabi ni mama, bibigyan kitang 200
sa'yo pa yung sukli. Grabe, no? Sa'yo pa yung sukli. Kasi mas mura talaga kasi sa roon pag doon ka bumili. Kaya ako, nung sinabi yun ni mama, sige ma, ako na hindi na ako nagdalawang isip sa, yan, okay naman, malaking bagay yun sa akin. At talagang sabi ko, ano ba yung sasakyan? Tinuruan na ako ni mama. At nung pumunta na ako doon, tinawagan ko, medyo may kaba, pero thank you Lord kasi nakabili ako. At nakauwi din ako ng ligtas. 'Di ba? Kaya sabi ko, hindi ko makakalimutan 'yon. Kasi parang kasing edad lang ako ni Clarence noon eh. Talagang sabi ko, Lord, thank you kasi kumbaga parang may na-achieve ka sa buhay mo na first time mo na ginawa, talagang sinunod mo at nawala yung takot. Nandun yung takot, pero kapag natapos ng gawin, talagang may fulfillment sa buhay mo na may pagmamalaki mo, 'di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, kaya ako po na-i-share 'yon sa inyo. Yung story na yun, dito po kasi sa binasa natin, may isang tao din po na inutusan din ng Diyos. At ito ay si Jonas. Yan, yung kilala natin na Jonah. 'Di ba? Ito yung kinain ng malaking isda. 'Di ba? Alam nyo, ang title po ng pag-uusapan natin ngayon ay Lessons from the Life of Jonah. Yan. Marami tayong matututunang lesson sa kanyang buhay. Kasi nung inutusan siya ng Diyos, sabi dito sa Jonah chapter 1, yan, thank you Lord. Sabi dito sa Jonah chapter 1, verse 2. Yan. Sabi dito, pumunta ka sa Ninive, na isang malaking lunsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. At alam niyo mga kapatid, napakabigat na utos to para kay Jonah. Kasi, etong mga taga Ninive po ay kaaway nila. Kumbaga, lagi silang sinasakop. Yan. Lagi silang pinahihirapan. Kumbaga, sa hinuhold up. Yan. Pero, kaya ang ginawa po ni Jonah, nung inutusan siya ng Diyos, hindi siya sumunod. Hindi siya sumunod. Dahil ba ayaw niya lang? Hindi eh. O may iba siyang gagawin? Hindi. Kasi nga po, kaaway nila. Kasi baka kung pag pumunta si Jonah doon, baka patayin siya, pwedeng gawan siya ng hindi maganda, kaya ginawa niya. 'Di ba? Tinakasan niya ang Diyos. Pero sabi sa Jonah chapter 1 verse 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng barkong patungong Tarsis. Yung Tarsis po, salungat po yan. Kumbaga, familiar ba kayo sa pa-north siya, tapos si John, yung inutos ni Lord, pa-south. Talagang palayo. Na ayaw niya talagang sumunod. Diba? Naranasan mo na ba yun? Minsan nagtatago ka kapag inuutosan ka. Wala ka minsan naririnig. Kasi, ako na naman. Hindi ganun lang yung naging dahilan niya. Kasi, natatakot siya sa kanyang buhay, si Jonah. At ito yung pagkakataon din siguro, na makabawi siya sa mga taga Ninive, paparusahan kayo ni Lord. Ayun kasi yung gusto ni Lord. Ayun yung pinapasabi ni Lord sa kanya sa mga taga Ninive, kasi sukdulan na yung galit ni Lord sa kanila. Naalaman na ng Lord yung kanilang mga kasalanan. Nasa isip-isip siguro ni Jonah, makakabawi na ako sa kanila. Yan, sisirain ni Lord yung Ninive na lugar. Pero alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, na kapag hindi tayo nakasunod sa inuutos ng Diyos, may ganito ang pakiramdam. Yung pakiramdam na may kulang, yung pakiramdam na walang fulfillment, yung hindi ka mapanatag dahil may hindi ka nasunod. 'Di ba? Napakahirap para kay Jonas yung sinasabi doon, 'di ba? Akala niya makakatakas siya kay Yahweh, pero hindi siya makakatakas. Bakit? Kitang-kita siya ng Diyos sa langit eh. Akala niya minsan, kapag hindi tayo nakakasunod sa Diyos, okay lang. Hindi okay kapag hindi tayo nakakasunod, kapatid. Minsan, hinahayaan na lang natin, okay na, lilipas din yan. Minsan, nagbibingi-bingihan tayo. Lord, iniiwasan natin or tinatakasan natin siya. Alam mo kapatid, katulad ni Jonah, kahit anong iwas natin sa Diyos, hindi yan makakatulong. Dinedelay mo lang ng dinedelay sapagkat hindi tayo makakaiwas sa Kanya. Kita ni Lord lahat eh. Sabi nga doon, hindi tayo makakapagtago, katulad ni Jonah. Dahil sa pagtakas niya sa Diyos ni Jonah,
may naranasan siyang hindi maganda sa kanyang buhay na hindi niya malilimutan. Grabe, no? Dahil hindi ka nakasunod, ito yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kumbaga parang ang hirap nun. Pero kailangan i-allow ni Lord yung mga pagsubok na yon kay Jonah para makasunod siya. Sabi doon sa Jonah chapter 1 verse 4, nung nakasakay na po siya sa barko nito, nung nasa laot na sila, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Di ba? Na malakas na bagyo. Kaya't halos mawasak ang barko. Naranasan mo na ba na magkaroon ng isang malakas na bagyo? Dito pa lang tayo, nasa lupa pa lang tayo. Yung tipong sa atin, baha. Di ba? Talagang wala ka na madaan, stranded ka na. Eto kala Jonah, napakahirap po nito. Nasa barko po sila pero may malakas na bagyo. Nakakatakot anytime. Pwedeng lumubog yung barkong sinasakyan niya. At hindi lang yun, kapatid. Hindi lang siya yung nasa loob ng barko. Maraming mga tao rin ang nasa loob nun kasi parang cruise ship yun yung sinakyan niya. Cruise ship, pero yun yung mga nakaranas ng bagyo, napakahirap nun. Halos ilubog na nila lahat. Itapon na nila sa dagat lahat ng mga kagamitan para hindi sila lumubog. At sabi doon, halos mawasak ang barko. No? Dahil sa hindi niya pagsunod. Alam niyo mga kapatid, nakaranas ng bagyo si Jonah dahil hindi siya sumunod. Parang sa school, sa mga estudyante dyan. Pansinin mo, kapag hindi ka sumunod or hindi ka nakagawa ng project, ang ending, anong mangyayari? Bagsak ka dun. Hindi ka makakapasa, magkakanda sunod-sunod pa yung problema. Lalo na kapag private school. 'Di ba? Binayaran na magulang mo yung tuition mo, tas di ka makakapasa. Napakasakit nun para sa kanila. Hindi lang ikaw yun, kapatid. Pati yung magulang mo, damay dun sa problema na yun. 'Di ba? Malaking bagyo yun sa pagiging estudyante. Parang sa pagbibigay po natin sa ating Panginoon. Ano to kumbaga with love kung sinasabi sa inyo to, kapatid. Kapag hindi po tayo nakakapagbigay ng 10% sa Panginoon, hindi po tayo nakakasunod sa Kanya. Pansinin mo kapag hindi ka nakapagbigay or hindi ka nakasunod, parang lagi kang nagkukulang. Lagi kang gipit, laging kahit ang laki ng sahod mo, parang kulang pa din. Natanong mo na ba yun? Bakit ganun? Walang kapayapaan. Parang laging punong-puno ng bagyo yung isip mo, punong-puno ng alon. Ano bang nangyayari, Lord? Di ba minsan napapatanong kang ganun Lord, paano ba ito masusolusyonan? Alam nyo, may mga matututunan tayo sa buhay ni Jonah sa kabila ng pagsuway niya sa Diyos. Lalo na sa pagtakas niya dito. Alam nyo, nung tinapon na si Jonah, ay nung nagkabagyo na, masisira na yung barko nila. Ito po yung ginawa ni Jonah sa Jonas chapter 1 verse 9 to 10. Nagtatanong bakit nangyari? Ba't ang lakas ng bagyo? Sabi dito ni Jonah, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh. Inamin niya Di ba? Hindi siya natakot. Ako yung Hebreo na sumasamba sa Diyos. Ang Diyos ng kalangitan at na lumikha ng dagat at ng lupa. Grabe. Sa verse 10, sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaki ng kasalanang ginawa mo. Diba? At alam nyo mga kapatid, thank you Lord kasi sa kabila ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay niya, talagang inamin niya. In-acknowledge niya. Kaya ang point number 1 natin dito sa buhay ni Jonah na makikita natin, matututunan natin, acknowledge that you have sinned. Yan. Acknowledge that you have sinned. Diba? Sa kabila ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay niya, lagi nating tingnan kapatid kung saan ba tayo nagkamali. Minsan, sinisisi natin ang Diyos dahil sa mga pagsubok. Kapatid, yung mga pagsubok na yan, inaalaw po yan ni Lord, katulad ng kay Jonah, para ma-acknowledge natin na tayo ay nagkasala. Minsan kasi, nagkakaroon ng problema
Nagkakaroon ng pride sa puso natin. Hindi naman ako nagkamali, pero bakit nangyayari sa buhay ko to? Masabi mo na din ba to, kapatid, kapag matindi yung pagsubok? Sinasabi mo na, hindi, ang dami namang ibang tao na pwedeng, ito yung maranasan, bakit ako pa? May mga ganun tayong naririnig. Lagi nating tignan, kapatid, kung saan ba tayo nagkamali. Hindi iaalaw ni Lord yung pagsubok kung tayo din yung may kasalanan ng kamalian. Saan ba tayo hindi nakasunod? Diba? Huwag tayong feeling strong, kapatid, kapag may problema. Kung si Jonah, sinabi niya, bala kayo lumubog. Hindi naman ako nagkasala eh. Kung hindi niya inamin at inacknowledge na siya'y nagkasala, mamamatay silang lahat. Damay pati yung mga pasahero na wala namang kaalam-alam sa ginawa ni Jonah. Kailangan natin ng Diyos, kapatid, sa buhay natin. Katulad ni Jonah, kailangan niya si Yahweh. Amen? May bagyo man o wala, kapatid, kailangan natin si Yahweh. Katulad sa buhay natin, kapatid, maging payapa man yung buhay mo, may problema ka man, kapatid, kailangan mo ang Diyos. Kasi bakit? Tayo po ay makasalanan na tao. Tayo ay kailangan malinis ng salita ng Panginoon at kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Sabi dito sa 1 John chapter 1 verse 8 to 9, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Grabe no, napakasakit naman ito. Kaya talagang pag sinabi natin wala akong kasalanan dyan, dinadaya po natin yung sarili natin. At ang masakit dito, wala yung salita ng Diyos sa iyo. Kapag sinasabi natin hindi tayo makasalanan, kaya kapatid, i-acknowledge natin na tayo ay makasalanan. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. At sabi sa verse 9, kapag tayo po ay humingi ng pagpapatawad sa Diyos at ipinahayag natin, ito po, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat. Hindi natapos sa tapat ang Diyos. At banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Grabe, no? Thank you, Lord. Kung ikaw inaamin mo na makasalanan ka, sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, kapatid, tapat ang Diyos, patatawarin ka niya. At sabi dito, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Bakit kailangan ng paglilinis? Kasi tayo po ay makasalanan at marumi. Kailangan tayo ay nalilinis ng ating Panginoon. At sabi doon, kapatid, kapag tayo po ay nililinis, kailangan ipapasakop natin yung buhay natin. Kailangan i-acknowledge natin ang Diyos, ang kasama natin, ang Diyos, ang kailangan natin sa ating buhay. 'Di ba? Amen. At pangalawa, alam nyo, nung tinapon na po si Jonah, inamin niya na po yung kasalanan niya sa Panginoon, sinabi niya sa mga kasama niya doon, ito po yung point number 2 na talagang ito yung point number 2 na kailangan natin din sa buhay natin. Katulad ni Jonah. Receive God's correction in our life. Receive God's correction in our life. Alam nyo, after niyang aminin na siya ang dahilan ng bagyo, tinanggap niya yung pagtama ng Diyos sa kanya. Yung pagtama ng Diyos sa buhay niya. Tinapon siya dahil inamin niya, tinapon siya ng mga tao sa dagat, at nung tinapon siya, pumayapa po ang dagat. Kaso hindi natapos doon, kapatid, yung buhay ni Jonah. Kasi sabi doon, sa Jonah chapter 2, kinain po siya ng malaking isda. Hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. At kung nasa isip natin, ano na kaya nangyari kay Jonah? Kinain siya ng malaking isda, isipin natin, patay na si Jonah. 'Di ba? Wala na siyang ligtas kapag kinagat ka nga lang ng malaking isda. Wala ka ng wala ka ng buhay kagad doon. Anytime, sira na talaga. Patay ka na. Pero alam nyo, kapatid, sa Jonah chapter 2, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay. Habang si Jonah ay nasa tiyan ng isda, grabe no? Habang si Jonah ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito. Amen? Nanalangin siya. Nasa loob siya, buhay siya. Amen? Grabe, no? Paano nangyari yun?
Bakit? Si Lord yung kasama niya, kapatid. Sabi doon, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo, at sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo, at dininig ninyo ako. Sabi dito, itinapon ninyo ako sa kailaliman, sa pusod ng karagatan, nabalot ako ng thank you Lord. Sabi, nabalot ako ng malakas na agos ng tubig, at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo, at hindi ko na kailan makikita muli ang banal na templo. Grabe, no? At alam niyo mga kapatid, inalala ni Jonah yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kapag may mga pagsubok po tayo sa ating buhay, sinasabi sa atin ng Panginoon na kahit anong pinagdadaanan mo, anak, mahirap man yan o mabigat, huwag nating kalimutan na mas marami pa rin mabubuting ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Marami bang ginawa ang Diyos sa buhay mo, kapatid? Pinagaling ka ba niya? Pinrovide niya ba lahat ng pangangailangan mo? Binigyan ka ba niya ng lakas araw-araw? Binigyan ka ba niya ng proteksyon? Kapatid, kapag dumaraan ka sa mga pagsubok sa buhay mo, magpasalamat ka sa mga bagay na binigay ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, noon naging problema mo rin ba ang yung maghanap ng trabaho? Diba? Dati umiyak ka, Lord, gusto ko magkatrabaho, sana matanggap ako dito. Pero anong ginawa ni Lord? Binigyan ka ng trabaho. Anong pinoproblema mo ngayon? Salary increase? Kung binigyan ka ni Lord ng trabaho, yung salary increase or promotion, kaya niya din niyang ibigay sa'yo, kapatid. O ikaw din, nakaranas ka na ba ng sakit? Diba? Nagka-dengue, nagka-cancer, nagka-kidney failure. Pero ang Diyos, nararanasan mo yung kagalingan. Pinagaling ka ba ni Lord, kapatid? Comment mo na lang dyan, amen, diba? Kaya anong pinoproblema mo ngayon? Yung pangbayad sa dialysis? Yung mga pangpa-check up? Kapatid, napakaliit lang yan para sa Panginoon. Mas malaki yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam nyo, lahat ng mga test sa buhay natin, lahat ng mga pagsubok na yan, kapatid, lagi mong tatandaan na kapag meron tayong pinagdadaanan, lahat ng yan magiging testimony sa buhay natin. Lahat ng yan, pagtatagumpayin tayo ng Diyos sa ating buhay. Katulad ni Jonah, ipinagpasalamat niya ang lahat ng mabubuting ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At hindi lang dun, pinuri niya ng pinuri ang Diyos sa kanyang buhay, di ba? Amen? Kaya kapatid, kung ikaw nasasaktan ka ngayon sa mga salita ng Diyos, good for you. Yan, mabuti po na tayo po ay nasasaktan ng salita ng Diyos kasi ito po yung paraan ng Diyos para itama tayo. Hindi para patayin tayo, kundi para itama at maging maayos yung buhay natin. Dahil dyan, kapatid, tinuturuan ka ng Lord na lumapit sa Kanya. Tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Ang daming gagawin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kaya katulad po ni Jonah, after niyang manalangin sa Diyos, mag-pray, magpasalamat sa Diyos, naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kung iisipin mo, wala na si Jonah, patay na. Pero nakuha niya pang mag-pray sa loob, 'di ba? Pero thank you Lord kasi yung puso na binigay sa kanya ng Lord, yung puso na tinanggap na siya'y makasalanan at tinanggap yung correction ng Diyos sa kanya. At sabi dito, Jonah chapter 2 verse 9 to 10, ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Amen. Ito yung prayer pa rin ni Jonah, kapatid. Nasa loob pa rin siya ng tiyan. Tutuparin ko ang aking mga pangako, sabi niya kay Lord. O Yahweh na aking tagapagligtas. After niya na mag-pray, kapatid, verse 10, pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonah sa dalampasigan. Grabe, no? Kung ikaw yung nakaranas nun, na, Lord, wala na eh. Patawarin mo sa kasalanan ko. Nagkamali ako. Lord, alam nyo, sa paghingi natin ng tawad sa Panginoon,
inamin natin na tayo makasalanan, mararanasan mo yung favor sa iyong buhay. At ito yung naranasan ni Jonah. Sa point number 3 natin, receive God's favor through obedience. Dahil naranasan po ni Jonas ang kabutihan ng Diyos at ang pagliligtas nito sa kanya, kapatid, ibinalik siya ng Diyos. Ibinalik niya sa Diyos ang karangalan. Amen? Dahil sumunod na siya sa Diyos this time, kapatid. Ang daming nangyari sa buhay ni Jonah. Nung 3 araw siyang nasa loob ng isda, hindi natapos, hindi lang siya natulog doon, kapatid, sa loob ng tiyan. Pinuri niya ang Diyos, pinasalamatan niya ang Diyos kung paano yung ginawa sa kanya. At alam niyo mga kapatid, nagpapakita lang to na kinalimutan na po ni Jonah ang kanyang lumang buhay. Yan. Yung dating Jonah na hindi sumunod, binago ng Lord dahil sa pangyayari niya. Sa buhay natin, ganun din eh. Kung noon, parang kapag nagmumura tayo, parang napaka-easy-easy lang. Pero dahil tinanggap mo si Kristo, nagkakaroon ka ng self-control, hindi na masasamang salita yung sinasabi mo, kundi encouragement sa mga tao at sinishare mo na yung salita ng Diyos. Alam nyo kapatid, ganun yung nangyari kay Jonah. Kung ano yung ipinangako niya sa Diyos, na after niya na inuwa, talagang ginawa ni Jonah. Buong tapang siyang nagpahayag eh. Kung noon takot na takot siya sa mga taga-Ninive, ma-pride yung puso niya, bala na kayo dyan, hindi na ganun yung nasa isip ni Jonah. Buong tapang siyang nagpahayag ng kaligtasan sa mga taga-Ninive. Mababasa po natin yan sa Jonah chapter 3 verse 3 to 5. Nagpunta nga si Jonah sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Grabe no? Siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. At ito yung magandang ginawa ni Jonah. Malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Sumunod na po si Jonah sa Diyos. Hindi naging madali para kay Jonah yung pagsunod na yun, pero yung puso niya, tutuparin ko yung ipinangako ko sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, sabi doon, aabuti ng 3 araw yung lalakarin ni Jonah, pero nilakad pa rin niya. Alam niyo, sa pagsunod natin sa Diyos, makakaranas din tayo ng pagtitiis, effort, yan, may pagsasakripisyo, pero alam nyo, lahat ng iyon, kakayanin natin. Bakit? Kapag inalala natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay, kung paano niya tayo niligtas sa tiyak na kapahamakan, at ito yung impyerno. Katulad ni Jonah, ano yung matututunan natin sa buhay ni Jonas? Acknowledge that you have sinned. Receive God's correction in our life and receive God's favor through obedience. Alam niyo mga kapatid, dito sa story na to, makikita natin yung buhay natin sa mga taga-Ninive. Tayo yung makasalanan, nakita na ni Lord yung kasalanan natin, umabot na sa kanyang kaalaman at akala natin na hindi malalaman ng Diyos lahat ng iyon. Diba? Lahat ng ginagawa po natin mga kapatid ay nakikita ng ating Panginoon. Lahat ng yan ay hayag sa Kanya. Kaya, alam nyo, dito, inutusan ni Yahweh si Jonah, di ba? Para magsisi sa mga kasalanan ng mga tao. Ganon kahalaga at kamahal ng Diyos sa mga taga-Ninive. Ganon din sa buhay natin. Kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Kailangan na may magbayad ng ating mga kasalanan. Kasi kung tayo lang, hindi natin magagawang tubusin ang ating kasalanan sa kapahamakan, at ito yung impyerno. Si Jonah, kapatid, 3 araw siya sa loob ng malaking isda. Alam nyo, nagpapakita lamang ito sa ating Panginoon na si Jesucristo. 3 araw po siya na namatay. Pero hindi natapos doon ang buhay ng ating Panginoon. Katulad ni Jonah, iniluwa siya ng malaking isda, si Jonas, di ba? Si Jesus po, nabuhay ng 3 araw.
lumabas sa libingan ng mga patay, kapatid. At thank you, Lord. Kasi bakit? Kasi yung pagpapakita na muling nabuhay ang ating Panginoon, ibig sabihin nun, sinarado niya na ang impyerno. Sinarado niya na yung gate ng impyerno, kapatid. Dahil ang lahat ng sasamba, lahat ng magpupuri, lahat ng sasampalataya kay Kristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, kapatid, itong mga taga-Ninive, nung sinabi ni Jonas na bubunawi ng Diyos after 40 days, yung lugar nyo, hindi sila nag-easy-easy lang, matagal pa naman eh. Sa susunod na lang. Sa susunod, tsaka na lang, pag nag-38 days na, tsaka kami magsisisi sa kasalanan namin. After nasabihin ni Jonas, lahat ng iyon, alam nyo ginawa? Nagsisi silang lahat. Pati yung hari, hinubad niya yung damit niya. At sinabi na mag-ayuno tayo. Pagsisihan natin lahat ng ating mga kasalanan. At ganun din po sa buhay natin bilang Kristiyano. Bilang tagasunod ni Kristo, tayo po ay mga makasalanan din. Kaya kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Siya yung maglilinis sa atin araw-araw para malayo tayo sa lahat ng kasalanan. Alam nyo, kapatid, marahil ikaw nanonood ka ngayon, sinasabi mo, Brother JB, parang ako yun na ako'y si Jonas, na hindi nakasunod, ang dami kong pagkukulang sa Diyos, mas inuuna ko yung sarili ko tinatakasan ko lagi. Sinasabi sa akin ni Lord na magsimba ko every Sunday, may mga nag-i-invite nga sa akin pero binabaliwala ko lang kasi may lakad ako Kapatid, hindi aksidente na naririnig mo to. Marahil ikaw nanonood ka ngayon, may pagsubok kang pinagdadaanan ngayon, nais kang tulungan ng Diyos na makalabas dyan sa problema mo. Nais ng Diyos na pagtagumpayin ka dyan. Nais ng Diyos na ipakita sa'yo yung mga mabubuting ginawa niya sa buhay mo. Kung paano mo malalaman yun, kailangan tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo. Kapatid, i-encourage you na sabayan mo ko sa panalangin ngayong gabi. Sabihin, bukas mo yung bibig mo, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, pikit mo muna yung mata mo, tapos taas mo dalawang kamay mo, sabihin mo, Panginoong Jesus, sa akong makasalanan, marami akong pagkukulang, pagtalikod sa iyong harapan. Panginoon, ngayon, sabihin mo, ngayon, pinagsisisihan ko na po ang lahat ng aking kasalanan sa iyo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ka, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo? Congratulations! Pinatawad ka na sa lahat ng iyong kasalanan. Katulad ni Jonah, nung nanalangin siya, pinatawad siya ng Diyos, ganun din sa'yo. Pinatawad ka na at kalimutan mo na yung dati mong buhay. Sumunod ka sa Panginoon, gawin natin yung para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Amen? In 5 minutes, tapos na po tayo. Mag-pray po tayo ulit at patuloy tayong humingi ng gabay at grasya ng Panginoon. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa patuloy na habag, pagmamahal at pagpapatawad mo sa aming buhay. Salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng katagumpayan sa aming buhay. Patuloy ka naming maranasan, Panginoon. Patuloy naming maitaas ang pangalan mo katulad ni Jonah. Patuloy mo kaming pagtagumpayin sa lahat ng mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon. At makita ng marami kung gaano
mo kami inibig at minahal. Dalangin namin na maihayag namin, Panginoon, ng kabutihan mo. Maihayag namin, Panginoon, ng katapatan mo. At patuloy, Lord, na maranasan nila ang pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabi na ito. Lahat ng papuri ay nararapat lang sa iyo. Patuloy lang namin, Lord, na niluluwalhati, pinasasalamatan at pinupuri ang dakilang pangalan mo, Jesus. Kaya, Lord, maraming salamat po sa kagalingan, proteksyon na ipinagkaloob mo sa bawat isa, probisyon sa lahat ng aming mga pangailangan, kagalingan sa bawat may sakit na nakakaranas ngayon, Panginoon, at lahat ng ito, itinataas namin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Congratulations. Ang lakas ng kulog, no? Talagang sabi ni Lord, nandito ako, anak. Thank you, Jesus. Salamat po sa napakagandang word ngayong gabi. At kaya kanina, kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo? Kapatid, congratulations. Pinatawad ka na niya at tinawag kanyang anak. Yan, salamat sa Panginoon. Kaya yan, mga kapatid, sabay-sabay tayong ideklara, I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, Amen. Sigaw mo, powers in you. That is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Thank you for watching, mga kapatid, sa ating OPM. Ako nga pala ulit si Brother JB. Yan, good night and see you again sa ating Jesus Coffee page. Salamat po. Good night, kapatid. Bye!